Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 211 Justin, nataman ako. Pagkatapos tumawa, hindi pa nakontento ang panunuya ni Brittany, kaya walang humpay siyang nagpatuloy, "Pinsan, paano ba? Sabi ko naman sa'yo grabe ang lasa ng lobster ng country boy, di ba? Mukha namang okay sa labas, pero I bet it's hindi masarap kumain." Hindi agad nakasagot si Amelia. Sa halip, iniabot niya ang isang piraso ng yulang kay Brittany. "Subukan mo," giit niya. "I really won't. Kahit anong luto ng country boy na yan hindi masarap." Tumanggi si Brittany na kainin ang lobster na gawa ni Dino. Hindi pinansin ang katigasan ng ulo, binalatan ni Amelia ang isang piraso at diretsyong inilagay sa bibig ni Brittany. Sa sandaling pumutok ang lasa ng lobster sa kanyang panlasa, si Brittany ay likas na nagsimulang ngumunguya. Bago pa man matapos ang unang piraso, inabot ni Brittany ang 1 segundo. Nang makitang ninamnam niya ang ulam, nakangiting tanong ni Amelia, "So, how's the lobster that your boyfriend made?" "Super sarap. Ayos lang, possible." Hindi kailanman pinupuri ni Brittany si Dino. Kahit gaano pa ito kasarap, aaminin niyang katamtaman lang ito. Para matanggap pa niya iyon, naniniwala siyang mataas ang papuri para kay Dino. Sa ibang lugar, isang basang-basang berdog, bagong ligo at nakadamit muli, ay nagmadali sa Window Street. Nagulat siya nang makita ang mga miyembro ng Black Panther Club na lumilitaw na lumilipat sa kabila ng late na oras. Palibhasa'y nalilito at hindi sigurado sa nangyari, tumakbo siya sa itaas upang makita si Justin na nalungkot na nakaupo sa kanyang opisina, nag-aalaga ng inumin. Nang makita si Justin, si Berdog ay sumugod sa mesa na parang isang lalaking hinahanap ang kanyang ama na matagal nang nawala. "Justin, kailangan mo akong tulungan. At ikaw?" Tinitigan siya ni Justin ng ilang segundo bago nakilala. "Ikaw si Berdog." "Oo, ako ito, Justin, ako si Berdog." "Berdog, anong nangyari sa mukha mo? Paano nabuukol ng ganyan? Parang ulo ng baboy ang mukha mo." "Justin, nabugbog ako, tingnan mo ang estado ng mukha ko." "Sino ang gumawa nito sa'yo?" "Isang bumpkin ng bansa." "Sumpa. Isang bansang bumpkin ang nang-ahas na tamaan ang aking mga tauhan. Nasaan siya? I'll go sort him out right now." Si Justin ay nagngangalit na sa galit matapos hampasin ni Dino at naghahanap ng mapaglalabasan ng kanyang galit. Nasa Bell Street ang country boy. "Pumunta ka muna doon, panatilihin ang batang taga-bayan doon, at siguraduhin hindi siya makakatakas. Aayusin ko ang mga bagay sa aking pagtatapos at dadalhin ang mga tao sa ilang sandali." Ang Bell Street ay isang hinahangad na lokasyon, ang pinakamahusay na kalye ng pagkain sa New York, at palaging pinamamahalaan ito ni Berdog. Ang mga negosyo sa Bell Street ay nagbabayad ng malaking bayarin sa pamamahala taon-taon, na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, halos purong tubo na may kaunting gastos. Ang katotohanang may tumama sa Berdog sa Bell Street ay malinaw na nangangahulugan na may nagsisikap na sakupin ang kalyeng iyon. Sa makatuwid, kailangan ni Justin na tumayo sa tabi ng Berdog. Bukod dito, isasama niya ang kanyang mga miyembro ng club upang ipaalam sa sinumang naruroon na huwag makipag-away kay Justin. Sa pagpili ng ilan sa kanyang pinakamahuhusay na manlalaban, ipinadala sila ni Justin bilang mga bodyguard kasama si Berdog. Para sa kanyang sarili, binalak niyang i-touch up ang kanyang imahe bago gumawa ng isang dramatikong hitsura. Kabanata 212 Alexander. Si Amelia, pagkatapos matikman ang lobster na inihanda ni Dino, ay humiling na turuan niya ito kung paano niya ito ginawa. Si Dino, syempre, ay hindi nagdalawang isip na magbahagi. Ginabayan niya siya sa bawat hakbang gamit ang hands-on approach. Mabilis na nahuli si Amelia, na isang matalas na babae. Itinuro siya ni Dino minsan, at pinagkadalubhasaan niya ang halos 80% ng pamamaraan. Sa silid, 3 plato ng yulang ang inilatag sa mesa. Ang isa ay ang unang pagtatangka ni Amelia, ang isa ay ang paglikha ni Dino, at ang isa ay ang pangalawang pagsubok ni Amelia pagkatapos matuto mula kay Dino. Natural, ang pinakamasarap na plato ay ang inihanda ni Dino, na kaagad na inangkin ni Brittany at inilagay sa kanyang sarili.
Kumakain silang tatlo ng lobster at umiinom, nag-e-enjoy sa moment na biglang. Boom! Sa isang malakas na kalabog, bumukas ang pinto. Bumalik si Berdog, na sinundan ng ilang mga lalaki na nakasuot ng mga damit na pang-training, bawat isa ay nilagyan ng ulo ng isang umuungol na leopardo ang sagisag ng Black Panther Club. Malamig na wika ni Amelia, Berdog, what brings you back? Hindi pa ba sapat ang pagpalo mo ngayon lang? Kasama si Dino, nawala ang takot ni Amelia sa Berdog. Kung tutuusin, ang tiwala ng isang babae ay kadalasang nagmumula sa lalaking nasa tabi niya. Kung hindi dahil pinsan niya si Brittany, baka matukso talaga si Amelia na agawin si Dino. Hindi niya maiwasang mag-freeze ng oras sa mga sandaling iyon na tinuturuan siya ni Dino sa kusina. Ang tibok ng puso niya ay naghahabulan sa excitement. Nagulat si Berdog. Dati, sobrang respeto ang trato sa kanya ni Amelia. At ngayon, nang ahas siyang tawagan siya sa pangalan. Amelia, you've got some nerve to use that tone with me. Sa tingin mo ba dahil lang sa may isang batang taga-bayan na sumuporta sa iyo, maaari mo na akong hindi igalang? Itinuro ni Berdog ang matipunong mga miyembro ng club sa likod niya, pinaalalahanan siya ng may pag-iinis. See this. Black Panther Club. Mga miyembro sila ng Black Panther Club, at malapit na rito si Justin. Kaya, kung luluhod ka at aaminin mo ang iyong mga mali ngayon, may oras pa. Hindi, ang pagluhod lang ay malayo sa sapat. Ikaw at ang iyong pinsan ay may utang sa akin ng isang gabi ng kasiyahan, kailangan mong gawin itong sulit sa akin. Ibinaling niya ang tingin kay Dino, idinagdag ni Berdog, ikaw naman, country boy, ang yabang mo, ha? Ngayon lumuhod ka sa harapan ko, hayaan mong basagin ko ang iyong mga kamay at paa, at ibabad kita sa swilby na iyon. Kung hindi, pagdating ni Justin, papatayin ka niya on the spot. Casual na ipinagpatuloy ni Dino ang pagbabalat ng kanyang lobster, na tumugon sa isang chuckle. I don't care. If you think you're as tough as you claim, make me. And about this Justin you keep mentioning, he can't help you. Dahil kahit magpakita si Justin, kailangan niyang lumuhod. Sa harap ko, taos-pusong humingi ng tawad, at balatan mo ang mga lobster na ito para sa akin. Ang mga salita ni Dino ay ikinagalit ni Alexander Brown, na nakatayo sa gising ni Berdog. Si Alexander, ang paborito ni Justin at ang number 2 Nanograms Club, ay hindi pa nakita si Dino at agad na humakbang, sabay turo kay Dino na may mabangis na tono. Bakang bansa, ano ang sinabi mo? Ang lakas ng loob mong sabihing luluhod si Justin sa harap mo at pagbabalatan ng yulang para sa iyo. Naiintindihan mo ba ang bigat ng iyong mga salita? Kabanata 213 Hindi makapagparaya. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita, pinitik ni Dino ang shell ng lobster sa kanyang kamay. Whoosh! Nag-zip ang shell patungo sa mukha ni Alexander, gumawa ng isang matalim na sample, habang tinamaan siya nito. Parang binigyan siya ni Dino ng isang marahas na sampal, sa isang iglap ay namamaga ang mukha niya. Si Alexander ay hindi lamang natigilan kundi nagalit din. Kailanman ay hindi pa siya sinampal sa mukha, lalo pa ng shell ng lobster. Kahit na ang tama mismo ay hindi partikular na masakit, ang kahihiyan ay matindi. Ito ay isang bagay na natagpuan ni Alexander na lubos na hindi matitiis. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa ng apoy, pinandilatan ni Alexander si Dino at umungal gamit ang isang nakaturo na daliri, naglakas loob ka bang sampelan ang aking mukha ng isang shell ng lobster? Nababaliw ka na ba sa sobrang pag-ikot sa Berdog? Bakit nagtatanong ng kalokohang tanong? Sumagot si Dino, at walang tigil, pumitik siya ng isa pang lobster shell. Whoosh! Tulad ng isang arrow na humihiwa sa hangin, ang shell ay lumipad ng diretso patungo sa kabilang bahagi ng mukha ni Alexander. Sampal! Sinamahan ng isang malinaw, kas-iya siyang tunog, ang iba pang kalahati ng mukha ni Alexander ay namamaga, na nakamit ang isang uri ng symmetria. Hindi na namamaga ang isang gilid at ang isa naman ay hindi na. Napailing na naman si Alexander. Hindi siya makapaniwala na may lakas ng loob si Dino hindi lang isang beses na saktan kundi sa pangalawang pagkakataon.
Pakiramdam ni Alexander ay walang ideya si Dino kung sino ang kanyang kinakaharap. Desidido siya na pagsisisihan ni Dino ang pagtawid sa kanyang landas. Naghahanap ka ng kamatayan. Sumigaw si Alexander, na nakataas ang mga kamao kay Dino. Ngunit bago pa man siya makahakbang, pinalipad ni Dino ang isa pang shell ng lobster. Sampal. Sa pagkakataong ito, tinamaan nito si Alexander sa ilong. Agad na umagos ang mainit na dugo mula sa kanyang ilong. Whoosh! Isa pang shell ang lumipad, tumama sa batok ni Alexander. Sumasakit ang ulo niya, at nanghina ang kanyang mga tuhod, dahilan para bumagsak siya sa lupa sa isang kalabog. Hoy, ano ang lahat ng ito, kung gayon? Lumuhad para magbigay galang sa akin. Sinusubukan mo bang ipakita ang iyong pasasalamat sa pagtuturo ko sa iyo tungkol sa aming mga pagkakaiba sa isang shell ng lobster? Panunuya ni Dino habang walang pakialam na ninanamnam ang kanyang yulang. Napahiya muli, hindi na napigilan ni Alexander ang kanyang galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin laban sa sakit, tumayo siya at lumingon sa mga miyembro ng club sa likod niya, tumahol ng isang utos. Mga bro, kunin mo siya. Ilabas mo itong batang tagabayan. Sa kanyang utos, ang mga miyembro ng club ay sumulong sa pag-atake. Whoosh! Whoosh! Nang hindi man lang tumatayo, inihagis ni Dino ang mga shell ng yulang sa kanyang mga sumalakay, pinalabas ang grupo upang salakayin siya na lumilipad sa himpapawid. Malakas silang bumagsak, gumugulong sa hapdi sa lupa, sumisigaw sa sakit. Mahina ang paghagis ni Dino, ngunit ang mga miyembro ng club na ito ay may mahinang pagtutol na kahit ang banayad na mga hampas ay nagdulot sa kanila ng matinding paghihirap. Tinansya ni Dino na aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan bago sila bumangon sa kama, na tinitiyak na hindi sila magiging problema sa hinaharap. Inilatag ni Dino ang ilang miyembro ng Black Panther Club nang hindi man lang tumayo mula sa kanyang upuan. Napatunayang napakalakas ni Dino. Masyado bang lalaki si Dino? Si Amelia, na naging pabor na kay Dino, ngayon ay halos nalilibugan na. Kabanata 214 na nagpakita si Justin. Agad na naramdaman ni Brittany na may kakaiba sa titig ni Amelia at mabilis na tumawag, "Pinsan, ano ang tinitingnan mo?" "Ako. Wala akong tinitingnan," pagtatanggi ni Amelia. Hindi siya nang ahas na aminin na pinagmamasdan niya si Dino o baka nagkakaroon siya ng hindi naaangkop na damdamin para sa kanya. Dino cheekily took over the conversation, halatang hinahangaan ako ni Pinsan, ang gwapo dito. Gwapo. Ikaw. Iginala ni Brittany ang kanyang mga mata at sinaway, "Shameless country bumpkin. Paano mo nalaman na mabango ako? Hindi mo man lang ako natitikman." "Ikaw." Nauutal na sabi ni Brittany, nadidismaya at nangungulit, "Ikaw ay walang iba kundi ang base scum." Pagkasabi noon, kumuha si Brittany ng shell ng lobster sa mesa at ibinato kay Dino. Tinutukan niya ang mukha nito, ngunit nang malapit na sa sentimetro ang paglapat ng shell sa kanya, bigla itong naitaboy ni Dino gamit ang dining knife. Fling! Parang bola ng ping-pong, ang lobster shell ay bumangon pabalik, na tumama kay Brittany sa kanyang gawa-gawang mukha ng isang mamantika na sampal. Galit na galit, sinugod ni Brittany si Dino at sinuntok ito ng malakas. Bumagsak ang kanyang mga suntok sa likod at dibdib ni Dino na parang malakas na ulan. Biglang naramdaman ni Amelia ang kakaibang kumikilos sa kanyang puso, halos parang selos. Ahem, bahagya siyang umubo, saka nagmungkahi, "Hindi ba kayo makakakuha ng kwartong dalawa? Nakalimutan mo bang wala akong boyfriend? Hindi ko naman kailangan ng mag-asawang nagpapakitang gilas sa harapan ko." Hindi alam ni Amelia kung bakit kailangan niyang banggitin ang pagiging single niya, na parang sinadya niyang idirekta ang impormasyon kay Dino. Kung tutuusin, alam na alam ni Brittany, ang kanyang pinsan, na hindi siya nakakabit. Samantala, isang motorcade ng ilang sasakyan ang huminto sa pasukan ng Bell Street. Nanguna ang isang BMW na sinundan ng isang Maybach na may 2 tono. Isang lalaking naka-training outfit ang lumabas sa BMW at binuksan ang pinto ng Maybach, inimbitahan si Justin na lumabas. Sa gitna ng escort ng maraming miyembro ng club, pumasok si Justin sa kainan ni Brittany.
Pagpasok, nakita niya ang kanyang mga binugbog na miyembro na nakahandusay sa sahig at berdog na bagong namamaga ang mukha. Sino ang nang-ahas na manggulo sa aking mga tao? Sigaw ni Justin. Palibutan ang lugar na ito. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang nagmula sa loob ng kwarto. Justin. Nandito ka ba para balatan ako ng lobster? Parang pamilyar kay Justin ang boses, kahit na hindi niya agad maalala kung kanino iyon. Hindi alintana kung sino man ito, ang mismong ideya na aasahan ng isang tao na magbalat si Justin ng yulang para sa kanila ay kakatwa. Naiirita sa galit, sumagot si Justin, gusto mo bang magbalat ako ng lobster para sa iyo? Paano kung bibigyan kita ng 2 sampal sa mukha? Pagkatapos ay sinipa niya ng malakas ang pinto. Bang! Pinabagsak ni Justin ang pinto. Ang kahoy na pinto ay luma na at basag na. Matagal ng plano ni Amelia na palitan ito. Sa malakas na sipa ni Justin, napatumba ito ng malakas. Kabanata 215 Lumuhod. Nang makitang nasira ang pinto, agad na nagsalita si Dino. Justin, ang pintong iyon ay gawa sa dekalidad na kahoy, at maging ang kandado ay isang custom-made, high-end na lock. Kaya, ang pintong iyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Sinipa mo ito. Kailangan mong bayaran ng buo ang aking pinsan. Presyo. Kung hindi mo gagawin, kailangan kitang papayag na bayaran ito sa pamamagitan ng puwersa. You dare hit me. Why don't you come and try it? Puno ng katapangan ang boses ni Justin, hindi niya nakita kung sino ang nagsasalita. Pagkatapos, nang hamina ang kanyang boses, pumasok siya sa silid at ang kanyang katapangan ay agad na nanghina nang makitang sumalubong sa kanya. Si Dino iyon, ang lalaking ilang beses na siyang binugbog at nangikil ng 15 bilyong dolyar. Paano? Kamusta? Nauutol na sabi ni Justin, halos magkabuhol-buhol ang kanyang dila. Justin, anong sinasabi mo kanina? Something about letting you try. Pang-aasar ni Dino, naalala ang sinabi ni Justin. Hindi, Dino, mali ang pagkakaintindi mo. Sabi ko pagbabalatan kita ng lobster. Sa isang mabilis na pagbabalik, sinimula ni Justin ang pagbabalat ng lobster para kay Dino. Hindi ako kumakain ng lobster na binalatan ng mga lalaki, kaya tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras mo dito. Sinira mo ang pinto ng pinsan ko na nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi ba dapat pagbayaran mo ito? I absolutely will. Hindi na nang-ahas si Justin na guluhin pa si Dino. Kahit na gusto niya, kailangan niyang maghintay hanggang matapos ni Woods ang kanyang pagsasanay at makuha ang pagkapangulo ng Marshall Club United bago magplano ng anuman laban kay Dino. Kung i-provoke niya si Dino ngayon, masasaktan lang siya ulit. Ang mapagpakumbaba na saloobin ni Justin ay nagdulot ng pagkalito ni Berdog. Naloko ba si Justin itong batang taga-bayan? Nagmamadaling tumayo, sinubukan ni Berdog na paalalahanan si Justin, isa lang itong bumpkin ng bansa. Walang tao sa kanayunan, bakit napakagalang mo sa kanya? Nagbabayad ng 1,000,000 dolyar sa kanya. Sampal. Lumipad ang kamay ni Justin sa mukha ni Berdog, na nagpalipad ng ilang ngipin. Shut your mouth. Ang tanga mo, dahil sayo kaya ko na-offend si Dino. Dino is not someone you can afford to mess with. Ngayon lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya. Napatulala si Berdog, hindi makapaniwala sa eksenang nangyayari sa kanyang mga mata. Sinabihan ba talaga siya ni Justin na lumuhad? Sa isang bumpkin ng bansa. Lahat ng dahilan ay nagpapahiwatig na si Justin ay wala sa kanyang isip. Si Berdog ay isang mapagmataas na tao at natural na hindi lumuluhod. Hindi rin naman niya i-provoke si Justin. Kaya naman, ginawa niya ang sa tingin niya ay isang matalinong desisyon, ang umarte na parang hindi nagsalita si Justin at nakatayo lang doon na parang walang nangyari. Pero biglang nagsalita si Dino. Justin, this Berdog works for you, right? You can't even control your own men. I'm really disappointed in you. Ang mga salita ni Dino ay nagpalamig sa gulugad ni Justin. Palibhas ay dumanas ng ilang mga pambubugbog mula kay Dino, bawat isa ay masakit, si Justin ay walang pagnanais na maulit.
Sa pag-iisip na ito, sinipa ni Justin ang likuran ni Berdog, natamba siya sa lupa. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad kay Dino o ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na panghihinayang. Nang marinig ang banta ni Justin, talagang natakot si Berdog. Sa tuwing ginagamit ni Justin ang tono na iyon, nangangahulugan ito na siya ay tunay na galit, at kung hindi siya papansinin muli ni Berdog, ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Kabanata 216 na pagsuko. Si Berdog, na hindi alam kung bakit takot na takot si Justin sa batang tagabayan na ito, ay hindi na nang ahas na suwayan ang kanyang utos at kinailangan niyang sumunod. Lumuhad siya sa harap ni Dino, humihingi ng tawad habang nakasubsob ang noo niya sa lupa. Dino, nagkamali ako. Please, I won't do it ever again. Please spare me this once. Gusto mo pa bang matulog sa pinsan ko? Tanong ni Dino, pinipindot ang punto. I wouldn't dare. I promise from now on, hindi ko naguguluhin si Amelia. If ever na may kailangan si Amelia, I'll do whatever it takes to help her out. Mabilis na ipinangako ni Berdog ang kanyang hindi pakikialam sa hinaharap at inalok pa ang kanyang proteksyon kay Amelia. Ayaw ni Dino na patuloy na sirain ng mga ito ang ambience para ma-enjoy niya ang kanyang lobster. Malamig niyang sambit, now get out. Dahil sa pagpapaalis ni Dino, nagmamadaling umalis si Justin kasama si Berdog at ang iba pang kasunod. Nakita ni Amelia, na nahaharap sa patuloy na problema sa kanyang kainan sa Bell Street sa loob ng maraming taon ng walang resolusyon, ang lahat ng ito ay madaling inayos ni Dino. She thanked him profusely, salamat, Dino. Iniligtas mo talaga kami ngayon. Agad naman siyang itinama ni Brittany, pinsan, hindi ko siya boyfriend. Puro professional ang relasyon namin. Hindi ko siya boyfriend. Kung hindi mo naman importante si Dino, bakit gabi nakasama mo siya? Nagkakaroon kami ng team get-together. Isang team get-together, at siya ang natapos mo. Pinsan, ako. Gustong magpaliwanag ni Brittany ngunit napagtanto niyang nawawala na siya ng salita. Talagang sinisira ng batang taga-bayan na ito ang kanyang buhay. Hindi, kailangan niyang ayusin siya ngayong gabi. Ang lahat ng kahihiyang ito ay kasalanan niya. Biglang naalala ni Brittany ang pastahan na ginawa nila, Bean ang bata, naalala mo ba ang pastahan natin kanina? Anong taya? Nag-iisip tungkol sa pagtanggi dito, ha? Hindi. Hindi ko talaga maalala. Remind me. Sinabi mo na makakain ako ng 5 plato ng scrambled egg mo. Kung hindi ko kaya, matatalo ka. At pagkatapos ay kailangan mong tanggapin ang anumang kondisyon na inihain ko ng walang tanong. Si Brittany ay naglalagay ng isang bitag. Kung kumain siya o hindi, nasa kanya na lahat. Ang kailangan lang niyang gawin ay huwag kumain at matatalo si Dino. Kapag natalo siya, kailangan niyang sumang-ayon ng walang kondisyon sa mga tuntunin nito, na kung saan ay kasangkot si Dino na kusang magbitiw sa The Matthews Organization. Naalala ko na. Di ba may ganyan? Tiningnan siya ni Dino, mula ulo hanggang paa, at biniro, na puno mo lang ang sarili mo ng yulang. Sigurado ka bang gusto mong tumaya ngayon? Hindi mo sinabing kailangan kong magutom para makakain ng 5 plato ng tumaya tayo. Kahit palaman ako, hindi ito makakaapekto sa taya. Sa lalong madaling panahon na inilabas mo ang mga itlog at mayroon akong ilang kumagat at pagkatapos ay huminto, talo ka. Hindi napigilan ni Amelia ang matawa nang marinig ito. Napatikip siya ng bibig, humajijek siya, Brittany, huwag mong i-bully ng ganyan ang boyfriend mo. He's not my boyfriend. And I'm not bullying him. It was his idea to make the bet. Depensa ni Brittany, pagkatapos ay hinahamon si Dino, idinagdag niya, bakang bayan, lalaki ka pa ba? Lalaki man ako o hindi, bakit hindi ka pumunta at alamin? Sagot ni Dino na may nakakalokong ngiti. Kabanata 217 Saksi. Ikaw. Napatapak si Brittany sa kanyang paa sa pagkadismaya, pakiramdam niya ay natalo na naman siya ng batang tagabayan. Sawang-sawa na siya sa laging natatalo. Ngayong gabi, determinado siyang manalo. Para doblehin ang kanyang tagumpay. Dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa pagbibiro kay Dino, batid niyang hindi niya ito madadaanan, direktang naglabas ng hamon si Brittany.
Kung lalaki ka, pagbutihin mo ang taya natin ngayon. Okay. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Dino at pagkatapos ay nag-alok ng isang matulis na paalala. Basta magiliw na babala, kumain ka na ng napakaraming lobster, kapag nag-ipit ka sa 5 plato ng scrambled egg, ang tiyan mo'y kumikulam na parang buntis ka. Dun, huwag mo akong sisihin. Sa tingin mo goldfish ako. Huwag kang mag-alala, kahit na masarap ang scrambled egg mo, kakainin ko lang ng ilang kagat, siguradong hindi 5 buong plato. Kaya humanda ka na lang sa matalo. At hayaan mo ako. Ipaalala sa iyo, kapag nagawa mo na, kailangan mong sumang-ayon sa anumang kondisyon na ibibigay ko ng walang kung, at, o ngunit. Huwag kang mag-alala, kung kahit papaano ay nagawa mong magbandana ng 5 plato at matalo ako, papayag ako sa anumang kondisyong ipapanukali mo, walang outres. Anong balak mong itanong? Hindi ko sinasabi sa'yo. Ikaw. Nakangusong sabi ni Brittany, pinadyak muli ang kanyang paa. She huffed dismissively and said, baliwala kasi ikaw ang matatalo. So, kung ano man ang hiling mo, papayag ako. Kung sino ang umaatres ay maliit na aso. Fine. Pwedeng maging witness si Amelia. Kung may umaatres, sila ang maliit na aso. Sige. Magiging saksi ako sa pastahan mo. Agad namang pumayag si Amelia. Nawala si Dino sa kusina at makalipas lamang ang 5 minuto, bumalik siya na may dalang isang malaking plato ng scrambled egg, gamit ang kabuuang 10 itlog 5 beses ang regular na bahagi dahil ang isang karaniwang serving ay gumagamit lamang ng 2 itlog. Inilapag niya ang plato sa mesa, at ang mabangong aroma ay agad na umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi nakatiis si Amelia at sumandok ng konti para matikman. Agad siyang nagulat. Napakasarap nito. Hindi, ito ang pinakamagandang scrambled egg na natamo ko. Suck. Inilibot ni Brittany ang kanyang mga mata sa panghahamak. Scrambled egg lang yan. Kahit gaano kasarap, nag-e-exaggerate ka. Dahil doon, kumuha siya ng tinidor, nagpaplanong simbolikong tikman ng itlog bago magpakawala ng agos ng panunuya kay Dino. Tinutusok ni Brittany ang isang maliit na piraso gamit ang kanyang tinidor ngunit sa halip na ilagay ito sa kanyang bibig, nagpasya siyang pagtawanan muna si Dino. Ang scrambled egg na ito ay mukhang hindi nakakatakam tulad ng crab, ngunit iyon ay may katuturan. Dahil mula sa kanayunan, malamang na gumapang ka mula sa isang tumpok ng dumi ng baka, kaya syempre, ang iyong luto ay magiging kasing sama ng hitsura nito. Narinig ni Amelia, nakakadala lang ng 2 pang plato, ang komento ni Brittany. Medyo naiinis na sagot niya, anong sabi mo? Kasing sarap ng crab ang itlog ni Dino. Sige subukan mo. I bet pagkatapos mong matikman, ma-inlove ka agad sa lasa ng crab, baka mabigla ka pa. Lumaban para kainin yan. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Deklara ni Brittany, inilagay ang maliit na piraso ng itlog sa kanyang bibig. Bago pa man siya magsimulang ngumunguya, sinaktan ng kakaibang lasa ng itlog ang kanyang panlasa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Brittany na nakalimutan na niya ang lahat ng mapang-uyam na salita na inihanda niyang ibato kay Dino. Kabanata 218 ang mahal na inspection. Nang makitang tumahimik si Brittany, hindi napigilan ni Amelia ang panunukso sabay ngisi, kamusta ang lasa, Brittany, masarap, no? Or is it as bad as crab? Ordinaryong scrambled egg lang, nothing special talaga, reklamo ni Brittany, pinipigilan siya ng pagmamalaki niyang purihin ang ulam. Ngunit hindi niya napigilan at kinuha ang isang mas malaking piraso gamit ang kanyang tinidor sa pagkakataong ito. Kailangan mo ba ng plato? Alok ni Amelia. Konting kagat lang. Isa lang. Tinanggap ni Brittany ang plato mula kay Amelia. Ang mabangong mga itlog ay hindi mapaglabanan. Baka nagugutom lang ako, not that this country boy's scrambled egg are anything special. Ang husay niya sa pagluluto ay walang kwenta kumpara kay nanay, lalo na sa iyo, pinsan, rambol ni Brittany habang patuloy sa pagkain. Di nagtagal, pinakintab niya ang 3 buong plato ng piniritong itlog, ang kanyang tiyan ay mabilog at mahigpit. Ngunit gusto pa rin niya ang higit pa. Mayroon bang isang uri ng mahika sa mga itlog na ito na inihanda ng batang taga-bayan? Bakit sobrang nag-enjoy siya sa mga ito?
Habang siya ay patuloy na naglalagay ng kanyang tinidor, tinatapos ang 5 plato sa hindi makapaniwala, ang kanyang tiyan ay kumakalat na para bang siya ay ilang buwan sa pagbubuntis. Tiningnan ni Dino ang nakausli na tiyan ni Brittany at tinukso, buntis ka. Buntis, aking puwet. Natalo ka. So what if natalo ako, anong gagawin mo? I'm not going to ask you to do anything. I just want to ask you one question, and you have to answer it honestly. Tanungin mo. Ibang usapan kung sasagutin ko. Nakasiping ka na ba sa isang lalaki? Sleep with a man, your ass. I still have my first kiss. Ano, sa tingin mo ako'y kasing walang hiya at kadebauch gaya ninyong mga country bumpkins? Tumango si Dino nang may pag-iisip. Oh. Ngunit may isang bagay sa kanyang tanong na ikinagalit ni Brittany, at binalik niya ito, bakang bansa, bakit mo tinatanong sa akin ito? Wala lang, nagtatanong lang. Tutal dinala mo naman ako para makipagkita sa pinsan mo. Kailangan kong malaman ang nakaraan mo. You better not think about habol after me. Si Brittany ay kumbinsido na ang batang taga-bayan ay nilayon na ituloy siya. Dahil sa sobrang laman ng tiyan, nagpasya siyang hindi na umuwi at sa halip ay manatili na lamang kay Amelia. Kaya, naiwan si Dino para ihatid ang Amelia pabalik sa kanyang villa mag-isa. Pagpasok pa lang niya ay nadatnan niya ang isang magandang babae na nakasuot ng silk nightgown na nakahiga sa sofa sa sala. Bagong palaygo, umaalingaw ang buong pagkatao niya ng nakakaakit na halimuyak. Kung hindi siya si Jessica, sino pa kaya siya? Si Jessica, pinatay ang soap opera sa isang click, tumingin kay Dino nang nakangiti. Gabi na bumalik. Napaatras si Dino, saka tumango, tumugon, oo. Saan ka nagpunta? Night Rose KTV. At anong ginawa mo? What could I do? Patuloy lang nila akong lasingin, pero lahat ng iba ay nasayang habang ako ay nanatiling matino. Lasing din ba si Brittany? Hindi siya umiinom kahit isang patak. Halika dito. Pinahihit ni Jessica ang kanyang daliri, sinenyasan si Dino na maupo sa tabi niya. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at inamoy siya na parang tuta, sinisiyasat ang anumang nalalabing amoy sa kanya. Kabanata 219 ang biglaang imbitasyon. Sa pagsinghot sa abot ng kanyang makakaya, nakita lamang ni Jessica ang bango ng alak at ilang bakas ng usok ng pagluluto kay Dino. Walang bakas ng pabango ng sinumang babae. At abala rin ang kanyang mga mata, sinisilip ang hitsura ni Dino para sa anumang kaina-hinalang marka. Walang bakas ng buhok o lipstick ng mga babae sa kanya, kaya tila hindi siya nakipaghalo sa anumang bagay na hindi nararapat sa kanyang mga kasamahang lalaki. Nang makitang tumigil si Jessica sa pagsinghot, hindi napigilan ni Dino na magtanong ng nakangiti, gusto mong malaman kung may nahawakan akong ibang babae. Hulaan mo. Rest assured, hindi ako makikialam sa ibang babae. Mas mabuting huwag ka. Kinuha ni Jessica ang maliit na gunting sa coffee table at binigyan sila ng nagbabantang pisil. Snap! Snap! Ang tunog lamang ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng isang tao. Sa napakagandang mahal mo, bakit ako maglalakas loob na magpakatanga? Ikaw lang naman ang makakasama ko. Dahil doon, lumapit si Dino kay Jessica. Magwala ka. Mapaglaro siyang sinuntok ni Jessica. Maligo ka na. Ang baho mo. Mahal, hintayin mo ako. Pumasok si Dino sa banyo. Pagkatapos ng misensinang pagkayod, lumabas siya ng sariwa at nakabalot ng bath towel. Gayunpaman, si Jessica ay wala kahit saan sa villa. Damn woman, pinaglalaroan niya talaga ako ng ganyan. Inis na inis si Dino. Naligo siya nang wala lang. Kinabukasan, nahiga si Dino sa kama habang nanunood ng mga video hanggang tanghali. Nang tumunog na ang kanyang tiyan sa gutom ay tuluyan na siyang bumangon at nagtungo sa opisina. Pero imbes na pumunta sa sariling opisina, bitbit niya ang isang KFC bucket sa opisina ng presidente. Mahal, dinalhan kita ng tanghalian. Napatingin si Jessica sa balde na hawak niya at sinabing, "Is this your idea of lunch? Nag-moonlight ka ba sa KFC? Mahal, wala ka ba? Ang sarap talaga nitong mga roasted wings."
Habang nag-uukol ng pakpak si Dino sa kanyang bibig, kinagat ni Jessica ang isang maliit na piraso at inamin, masarap. Salamat. At tandaan, huwag mo akong tawaging mahal. Tawagan mo ulit ako niyan, and I swear I'll tape your mouth shut. Sa sandaling iyon, kumatok. Kumatok. May biglang kumatok sa pinto. Bilisan mo, itago mo tong mga bagay na to, sabi ni Jessica kay Dino at saka nang aanyayang tumawag, come in. Bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Ryan. Medyo nagulat si Jessica. Empleyado ang inaasahan niya, hindi si Ryan. Ryan, hello. Sorry for coming unannounced. I'm here to deliver an invitation, Anya. Isang imbitasyon. Ikakasal na ba ang anak mo? Hindi, walang ganoon. Sa susunod na linggo, ang Marshall Club United ay gaganapin ang halalan sa pagkapangulo, at nais kong imbitahan si Jessica na manood. Iniabot ni Ryan ang imbitasyon kay Jessica. Ang halalan ng Marshall Club United ay walang kinalaman sa kanya. Ano kayang anggulo ni Ryan? Bagamat naguguluhan, tiningnan ni Jessica ang petsa at napagtanto niyang libre siya sa araw na iyon. Kaya, tumango siya bilang pagsang-ayon. Sige. Hindi naman kasi niya kayang sungitan ang mukha ni Ryan. I'll leave you to your work, then. See you there, Jessica. Nang wala na si Ryan, hinawakan ni Jessica ang imbitasyon sa kanyang kamay at bumaling kay Dino, itong imbitasyon mula kay Ryan, para sa akin ba, o para sa iyo? Hindi ba tayo package deal? Mahalaga ba kung imbitahan kanya o ako? Pero seryoso, ano ba ang matandang Ryan na iyon? Si Jessica nga ang sinulat niya sa imbitasyon imbes na si Dino. Akala niya ba babae ang pinapatakbo ng bahay namin? Kabanata 220 Arrogant Woods. Bago natapos ni Dino ang kanyang sasabihin, pumikit si Jessica sa kanyang baywang. Aray! Napasigaw si Dino sa sakit. Para saan iyon? You dare call me woman. Parang may nangangati sa pambubugbog. Hindi ka ba babae? Papatayin kita. Kinurot muli ni Jessica ang tagiliran ni Dino na nagdulot ng panibagong sigaw ng sakit mula sa kanya. Hawak ang kanyang tingin sa kanyang mapanuksong ngiti, tinanong ni Jessica, hindi ba ako makakagawa ng mga desisyon para sa iyo? Of course you can. Walang pag-aalinlangang pagsang-ayon ni Dino, na pangiwi sa posibilidad na mas masaktan pa. Sa labas ng New York, malayo mula sa pagmamadali at pagmamadalian ng lungsod, nakalatag ang isang nakapaloob na lugar na dating ginamit bilang isang lugar ng pagsasanay at ngayon ay pagmamay-ari ng Marshall Club United. Dito ginanap ang halalan sa pagkapangulo ng club, na may mga kompetisyon na isinasagawa sa isang entablado na doble ang laki ng isang football field. Nakatayo sa gitna ng napakalaking yugtong ito ang isang lalaking may pangangatawan na parang tigre. Ang kanyang mga kamay ay pinalamutian ng mga bakal na kuko na kasing talas ng mga kuko, na mapanganib na kumikinang sa liwanag. Siya si Woods, ikapitong nireranggo sa The 72, at ang mga kuko na ito ay kilala sa pagpunit sa puso ng kanyang mga kalaban. Pinahintulutan ng club ang paggamit ng mga malamig na armas sa kompetisyon, at ang mga kalahok ay maaaring magdala ng kanilang sarili. Ipinagmamalaki ni Woods ang kanyang mabangis na mga kuko at mayabang na sumigaw, sino ang maglakas loob na hamanin ako? Kung walang aakyat, kung gayon ang posisyon ng presidente ng Marshall Club United ay magiging akin. Alam ng mga club masters mula sa ibang mga paksayon na si Woods ay isang nakakatakot na kalaban. Ang kanilang nag-aalalang mga tingin ay lumipad, ngunit walang nang ahas na lumapit sa entablado. Sa sandaling iyon, humakbang si Ethan. Tumalbog sa entablado, ipinahayag niya, hinahamon kita. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, hinampas ni Woods ang isang kuko, na tinutukan ang dibdib ni Ethan. Sakto namang napaatras si Ethan para maiwasan ang unang nakamamatay na swipe. Pagkatapos ng makitid na pag-iwas sa paunang pag-atake, halos tumama ang pangalawang welga ni Woods. Walang puwang si Ethan para makaiwas at nakaganti lang siya ng sipa. Ngunit laban sa mabilis na claw ni Woods, hindi ito tugma. Ang kuko ay kumapit sa binti ni Ethan, pagkatapos ay sa pamamagitan ng paghila at pag-ikot. Snap! Sa malutong na pahinga, naputol ni Woods ang binti ni Ethan.
Bumagsak si Ethan sa entablado, napahawak sa kanyang binti, napaungol sa sakit. May nang-ahas pa bang hamanin ako? Sumigaw si Woods matapos magbigay ng nakakatakot na babala. Si Ethan ay isa sa nangungunang apat sa Martial Club United, ngunit nabali ni Woods ang kanyang binti sa isang galaw. Sinong maglalakas loob na sundan iyon? Sa lakas ni Woods, ang paghahamon sa kanya ay maaaring mamatay sa sinuman. Nang walang makitang mga boluntaryo, lumaki ang pagmamayabang ni Woods. Kung hindi mo ako kayang talunin ng mag-isa, maggrupo ka. Papayagan kitang makipagtambalan at hamanin ako. Kayong lahat na Martial Club United Weaklings, kahit 100 kayo ay hindi nakaharap sa akin. Kaya kung patumbahin kayong lahat. Kung lahat kayo ay duwag, kung walang sinuman sa inyo ang maglalakas loob na humarap sa akin, ako, si Woods, ang magiging presidente ninyo, lahat ng tao sa Martial Club United ay mamamatay.